O, ikaw na mag-umpisa mo, man. Ikaw may gusto eh. Ikaw may gusto eh. Ikaw, di ba? O, ikaw na, dali. Bilisan mo, maikli lang to. Kasi nagtataka sila kung bakit walang video tong episode na to. Kasi once a week lang kami maglabas ng video. So kung gusto mo mapanood yung ibang videos, mag-Patreon ka. Oo, monthly ang bayad niyan. Tingnan mo na lang kung magkano yung presyo niyan sa www.thecoolpals.com. At saka, panoorin mo yung vlog namin. Nandito sa description ang playlist. Panoorin mo lahat para naman kumita kami sa YouTube. Please! Mabuti lang. Talaga kontra yung drummer niya sa inyo, ha? Sa inyo, huwag niyo isama dyan, ha? Hindi mo Marvin. Bakit hindi ka humingi ng payo dun sa isa mo pang kapitbahay? May isa pa siyang kapitbahay? Oo, natatanungin natin kung may atraso pa sa kanila ang Ben. Ayun. The Pod Network Entertainment. Ayan na! Start na. Oo, ngayon ay audio episode. Wala ka man lang sabi-sabi ng start. Maganda. Excited ako. Hindi na si Ivan na magsasabi, si Jomar J. na. Hindi na pinakikinggan si Jomar J. Wala nang Buhangin Brothers. Mas prefer ko sana ako magsushort siya na maiksi. Si Jomar J. Oo, Kaya yan. Kaya ba yan? Pinapagawa sa kanya ng mga Arabo yan. Si Always Me, My Habibi. Uy, tinutugtog niyo ba? Oo, nag-lead siya kanina. Baka kaya din gawa ni JP ng ng magandang ng Boom Rockets. Welcome to the Cool Pals! Episode 752. Exclusive. On Spotify. Narito na naman tayo sa isang musical episode. Bigla ang musical episode. Kaya audio lang ito. Pero ito, isa rin sa mga nire-request ng Cool Pals. Ang my guest dito sa ating episode. Narito na ang... Pero bago yan, ako muna pala si DJ Martin Dero. Pasok mga suki. Sa loob ng camel. Napatay. Linya niya yung patay. Linya niya yung patay. Teka lang! Teka lang, ito na! Kailangan maganda! Dapat! Narito ang Doom Rockets! Oh yeah. Matagal na akong pumaporma sa'yo pero di pa rin pinapansin. Ang trip mo yata'y pang romansa ang dating ako sa'yo alanganin. Hayaan mo magpapaderma ako, mag-gym linggo-linggo, magpapalike po kay Vicky Bello. At pag naging all-star ako, hindi ka napapansinin. Wala nang habol sa'yo pag naging all-star ako. Hindi mo na matitikman ang malaki kong katawan pag naging bold star. Bold star, bold star, bold star. 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 Malamang pag naging bold star na ako, wala ka na. Bahala ka. Magsisi ka, ba't di ako pinili mo? Buti nga na lang sa'yo. Hayaan mo magpapaderma ako, mag-gym linggo-linggo, magpapalay po kay Vicky Bello. At pag naging bold star ako,
Hindi ka napapansinin. Wala nang hahabol sa'yo pag naging Boldstar ako. Hindi mo na matitikman ang malaki kong katawan pag naging Boldstar. Boldstar, Boldstar, Boldstar. Boldstar, 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 Boldstar. Boldstar, 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 Boldstar. Boldstar, 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 Can't tell it. Boldstar. Yeehaw! Oh, hayaan mo, magpapaderma ako, mag-gym linggo-linggo, magpapalive ko kay Vicky Bello. At pag naging Boldstar ako, hindi ka napapansinin. Wala nang habol sa'yo pag naging Boldstar ako. Hindi mo na matitikman ang malaki kong katawan. Ang malaki kong katawan. Ang malaki kong katawan. Boldstar, 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 Boldstar. Boldstar, 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 ang Boldstar. halik mo namimiss ko. Ang halik mo namimiss ko. Bakit iniwan mo ako? The Doom Rockets. Yeah! Yeah. Sa'yo na. Ang galing ano, yung kantang Boldstar, parang nagko-complement siya sa magazine ng Eraserheads. Actually, ang starting point niya ay yung hotdog. Ngayon ay Boldstar na ako, siguro'y tumutulo ang laway mo. Yun yung jump off ko doon. Parang ano yung susunod na song? Yugto. Takin na yung mga tanong mo. Pagpakilala muna sila. Papasukin mo muna yung bisita. Papasukin mo muna yung sa Boldstar eh. Ina-analyze mo Mag-aala agad tayo eh. pag-ilig mo sa Aluin mo Boldstar. muna ng tubig. Oo nga. Okay, pero yung Boldstar, ano siya? Okay, pwede mo pakilala ang Doom Rockets. The Doom Rockets. Yun, kami po ang The Doom Rockets. Ako si JP Quizon, the vocalist. And I'm the creative rocket. Yan. Hanep. Ako si Whale on bass and I am the White Rocket. Sa'yo na. White Rocket. Teka lang. Ba't White Rocket? Kasi Creative Rocket siguro siya yung nagsusulat ba? Siya yung nagsusulat. Ano yung White Rocket? White daw yung Kasi rocket. dahil white yung rocket. Ikaw yung Boldstar. Maganda. Hoy, baka may mag-brown rocket dyan, ha? Kala ko may ibang meaning eh. Pag may Wala brown yun. rocket tayo, na. Ano tayo? Baby rocket tayo, tanga. Na to. Alam mo, si Adi na pizza, ano? yun. The Nonong Rocket. Nang pagtingin ko sa kanya, napadalawang tingin talaga. Sabi niya, ba't ako nandun? Ako ang ano daw, ano ba ako? Ronnie Rockets. Maganda. May sasabihin sana kanya si Rems, anong sasabihin mo dun sa White Rocket? Ay, ang sinasabi sa'yo ng parlorista, ang pink. Yun lang. Dadali mo na naman dyan. Aga pa. Oh, may isa ka na. Yung susunod pa. Yung sa ating percussion. Ako po si Ian. Ba't ba may mga rocket? Wala kang pinag-usapan. siya yung walang rocket. No rocket. Pare-pareho pa na tayo yan. I'm the rocket. Beanie rocket. Beanie rocket. Bini Rocket. I'm the drummer. Ayun. Ako si Ken Liwanag. Ako yung pusher, hindi ako rocket. Rumaraket. 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 Yan. Sino ba nagpa-uso ng rocket? Ngayon lang ba ginawa Ngayon yan? lang. Hindi, kasi diba, na-inspire ako dun sa mga Scary Spice,
Sporty Spice. Oo nga. Baka sakaling magkaroon ng Rockets. So isa sa inyo, trans. Kasi yun ang ganda. Balita Sira na ba? yung Wala 90s. Oh. Tama yung isa na wala. Nagpapa-opera sa tayo. Oh, we wish him well. Goodbye racket na yun. Bye Rocket. Bye Rocket. Rocket sa garapon. Doon sa kanta, balikan natin yung kanta na Yan, Polestar. Kasi maganda yung story niya. Parang, ano ba to? Parang revenge na, iniwan mo ako, hindi mo ako pinansin nun. Tingnan mo ako ngayon. Actually, kapag unang nakapakinggan nila to, yung mga hindi nakikinig ng lyrics, yung parang hindi conscious sa mga songwriting, ang nasa isip lang nila, ay, Ballstar, bastos, ganon. Pero sa ating mga matatalino, alam natin na it's a story of revenge, it's a story of bitterness. Oo. Parang ano yan parang pumapatak na naman ng ulan. Hindi naman siya tungkol sa ulan eh. Talaga? Tungkol siya sa... Bobo pala ako. tungkol siya sa pinapatugtog ko siya pag umuulan eh. Sa slacker. Tungkol sa tamad? Slacking, slacking. Ginawang reason lang niya yung ulan. So parang ganito rin yung principle nun. Hindi ako nakikinig ng lyrics kanina, kaya nalaman ko, revenge pala siya. Oo, kasi papapaiga mo. Pero natutuwa kasi ako doon sa melody. Ganda nung talagang... Masaya siya. Oo, sa aspetong yun. Parang contrast yung contrast yung lyrics versus dun sa melody na melody medyo upbeat yung melody. Pero malungkot. Masaya. Parang nagpi siya. Pero yung kabaliktaran ng vibe ng kantang Magdalena, nakakalungkot talaga yun yung kay Freddy Aguilar. Parang, kay nalugmok sa putik, larawan mo'y nilalai. Di ba? Kinanta niya yun sa napangasawa niya. Pero pag Doom Rocket siguro gumawa nun, masaya siguro. Oo. Magdalena, ikaw ay sawing palad. Yung palang sawing palad pa lang no? Laki ng dede. Kontrang-kontra. Yun ang napulot mo, malaki dede. Sawing palad. Sawing palad In a way, yung kanta, ma-relate ka dun sa Bold Star. Kasi ako personally, mga geek, mga nerd, gano'n, di ba? Tapos, kayo ba ganun ba kayo? Do you see yourself na parang nag-transform kayo from geeky side, tapos biglang rockstar na kayo, tapos meron kayong niligawan nun, so nakikita kayo sa stage, tapos kinakanta nyo ng with feelings yung Bold Star. Medyo nagtatransform to Bold Star na. Nagpo-post siya ng hubad sa Kaya pala White Rocket. Totoo yan? Nagpo-post ka na ng mga hubad? Hindi sinasayawan ka ng mga... Sayawan ko yung mga Bold Star. Sa Viva... Mga Viva Max na Bold Star. Viva Bar? Viva Cafe. Viva Cafe. May mga kaibigan siya ron. Dati ba nerd ka? Nerd ka dati? Pwede. Sino pinaka-nerd sa inyo? Ako na ata Programmer. So, nerdo yung datingan. Grabe ka naman. Comsci din ako. Hindi, nerd ka din. Nerd. Nerd, nag-transform na ako siguro. Nangyari ba sa iyo? So, trans ka rin? Hindi trans. Ang ganda. You can say that. Kasi makaka-relate ka Parang, di ba, yung mga taong di pumapansin sa'yo, hindi ka sineseryoso. Kaya nga may joke ako na parang pag kunyari may time machine ako, ang una kong pupuntahan, hindi historical, ang una kong pupuntahan, yung dati kong crush, gusto ko ipakita sa kanya kung ano na ako ngayon. Tangina. Bibit-bitin mo siya sa future. Hindi, sasabihin ko lang sa kanya, ganito na ako ngayon, tangina mo, grade 3 ka pa lang. Tangina, sabihin niya, mami, pinakain sa akin, 35 years old na lalaki sa labas. Tangina, yung paalam mo sa kanya, ganito pa ako. Ayun mo ako. Putang ina. Ipapakat ba natin yun? Ipapakat natin yan. Sige, papalaksan daw. Kasi pupunta ng grade 3 siya, tanga ka Grade 3 naman Tanga ka Grade 3 teacher. Wrong time yung naipindot ko. Wrong grade 3. Kayo, may ganun kayo? Sa Grade 3? Si JP nagsulat Si JP, ikaw ba nagsulat ito? May ganun kang na may gusto kang i-revenge? Wala naman. Pangalan mo? Wala naman gustong i-revenge, pero kasi nung sinulat ko to, college, meron kaputukan ng tigyawat ko So parang mababa talaga yung ego ko. So parang, syempre dahil ang worst nun, wala akong nililigawan nung time na yun. So parang imagine mo ang loser, di ba? Inimagine ko na lang yung pati yung babae, yung sitwasyon. Pero ngayon, tinutugtog ko na sa Cool Pal. So I think all things work together for the good. Bakit yun naman naisipang dito tumugtog? Meron ba kaming madudulot sa inyo? Meron.
ano nga, parang ma-inspired yung mga tao na merong pwede kang mag-transform into a metamorphosis, di ba? Cocoon. From cocoon to cocoon butterfly. Butterfly. So parang kami ngayon, parang ako, parang dati, astringent number 3, okay na. Parang okay na yung skin Tea tree ko. oil. Kahit Pa parehas tayo Oo, namamalat yun. Maxipil pa dati. Namamalat yun. Maxipil ka dati, Dreams? Nung college, Number 3, 2, 3, namamalat na yan. Namumula-mula. Pula-pula Ako ng yung pis. may tea tree oil. May ganun pa yung lumabas. With tea tree oil. Sa shampoo yun eh. Ha? Sa shampoo, Kaya tea tree pala. oil. Kakutis tireps yung mga katulong sa subdivision nila. Kakutis tireps yung mga katulong sa subdivision nila. Di ba yung Hindi ibig sabihin makinis. Pantay-tangi, Yun ang ano yun? ibig sabihin. Nag-ano ka rin ba? Chinchansu, gano'n? Hindi ko gusto mo eh. Ano siya eh? Mena girl. Mena. Okay. At least. Buti nga sa inyo, matino yung nagamit nyo sa akin, PH care. Hindi ko alam na Mukha pala ka kasing- pang facial. Bakit mukha kang puke? Yari. Mali eh. Sa inyo ba, ikaw, sa dito, nandito sa likod. Tawa ka ng tawa dyan. Ito. Anong, may gusto kang i-revenge na babae? Yan na. Yan. Reveal mo na rito, pangalanan mo na. Malapit na ako drummer ngayon. Sino Pangalan mo na sila. Pangalanan para mag-viral tayo. Wala naman kasi. Ay, okay. Si Pido ba yan? Mukha mo si Pido. Sa buhok kasi. Sa Hindi, buhok ano yan? Sa buhok eh. Si Carlos Yulo na napaliwanag. Ayaw mag-tumbling. Pinapalo to ng nanay niya. Ayaw mag-tumbling. Magka-trams sila ako, ma. Si Carlos yung natapilok. Revenge. Ayan. Wala Mukhang naman sa akong inyo siya gustong revenge eh. Bali, gusto ko lang talaga maging drummer. Ang Napaka-loser. Biro lang. Sangin ako, wala akong ginawa yung tao. Ang ganda. Oh. Drummer lang, music lang. Music lover lang. Pero pag busted kayo, yun ang malakas makatrigger ng ganyang emotions eh. Or yung talagang marami kang insecurities, tagyawat, napapanot, ako lahat yun. Supot. Hindi na ako yan. Kaya di ba after ng mga breakup, doon nag-aayos, Pwede ka di doon nagpapagupit, doon nagpapaparlor. Parang maganda siyang, kasi parang nag-ano kayo, yung new beginnings. Kaya maganda pakinggan yung Bold Star kasi pampalakas siya ng loob na mawawala din yung tagyawat. Yan. Babalik din yung buhok. Kaso parang hindi. Nasabi mo ang new beginnings. Yan. Di ba? Marami na kayong banda. Iba-iba yung banda ninyo. Ay, eh. oo. Ngayon, itong bandang to, in parallel doon sa ibang banda ninyo? O ito lang talaga yung existing na banda ninyong 5? Parang, Ito lang yung active. Parang ito bigla yung naging active ng hindi na lang namin namamalayan parang active na pala tong bandang to. Oo. Parang parang nagpa-function lahat. Pero parang ito ngayon yung main na Focus. Focus namin. Paano ba ito nabuo? sa pandemic. Oo. Nag-start to nung pandemic. Gumawa ako ng mga music sa internet. Record ako sa bahay, post ko sa internet. Tapos parang nakita nila. Kasi nung time na yun, wala na akong pangarap mag-live, magbanda. Parang, nag-exist na naman yung mga mga home internet artist. So parang okay na to, maglalabas lang ako ng mga kanta sa Spotify, whatever, sa YouTube. Yung nag-post ako, parang nag-message si Whale. Parang, sir, gusto niyo po ng backing band? Hindi mo pa siya kilala noon? Oo. Hindi, parang ganyan yung boses niya. Sir, baka gusto niyo. Nung pinasa ko siya, ganun yung impression ko. Ako nga pala si White Rocket. Pwede niyo po, gusto niyo po ng backing band? Tapos yun. Feeling mo ba naka-miniskirt siya? No? yung kasi, nung pandemic, yung isa namin banda, ako yung vocals, nag-decide kami na mag-cover ng kanta na... Parang na-addict kami sa mag-cover online. Kasi walang gig parang puro online. Oo. Tapos, yung isang kanta, yung Takeshi's Castle, originally ng kanta ng Kiko Machine. Kiko Machine. And napag-decide namin na Invite natin yung vocalista ng Kiko yung Machine. original na vocalist ng
Kiko Machine kung pwede siya yung kumanta doon sa ano. So parang collaboration. Sa cover song. pumayag. So gumawa sila ng -1 kumbaga. So, sorry alam ko naman na pumayag siya, pero iba rin yung kapal ng apog. Try lang. Kamusta naman yung first impression nyo kay JP nung kinausap mo siya? Hindi mo mararamdaman yung ere. So, humble. Grabe naman. Kumbaga Pero, kayong lahat ina-idol namin siya. idol nyo to si JP. Simula high school. Oo nga, sabi nila ano daw parang high school daw. Huwag mo na sabihing high school. Bata So pa ikaw ang sila, pinakamatanda ngayon dito, JP. Ako ba? Ako. Hindi kasi IT ka eh. Mas matured. 19 pa lang yan. Kasi nga IT kaya ganyan. Oo, dapat sa monitor yan, kaya lagi mo matanda. Oo, kayo mas matanda. Ang pinakamatanda. So, pero very interesting kung paano nabuo yung banda kasi from idol nila, niyaya nila, ano naman ang tingin mo, ba't ka napapayag nitong dalawang to? Nung time naman na yun, parang, of course, pandemic, kasi walang gagawin. Tapos parang yung unang nag-practice kami, Sir, practice po tayo. Di nag-practice kami. Siyempre, nagkakapaan kami kasi di ko naman sila kilala personally. Online to, nung nag-practice kayo? Hindi, sa studio na. Yung pwede na lumabas. Oo, pwede na lumabas. Magkakaroon na ng gig. Tapos tinanong ko siya, Brother, magkano bayad sa backing band nyo? Kung kami daw yung banda, magkano daw TF, di siya Sabi ko, sure. magkano yung TF nyo kung kayo yung backing band ko? Sabi niya, hindi sir, ano to, libre to, parang gano'n. Sabi ko, walang bayad. Kung kikita sa atin lahat yan. Sabi ko. Ayun. Nakihati pa kayo dun sa ano niya. Oo. Bibigyan na nga lang kayo ng 250 ka eh. Naka-band bill. Oo, nakihati kayo sa TF ni JP. O tapos? So yun, after nun, parang yung first gig namin, then tuloy-tuloy na. Parang may mga kumukuha na rin sa amin. Tatlo pa lang kayo nito, tatlo. Hindi. Kami na. Lahat kayo lahat. Minus, merong keyboardist na wala ngayon nasa Dubai na. Kasi daw, mas lucrative daw doon kasi rito sa exchange. sa banda. Sa Dubai no? Matutuwa si Habibi. Ganda. Si Abdul. Clarify ko lang silang apat magkakaibigan na, magkakabanda na sila before ka pumasok. Iba-iba rin eh. Iba-iba rin. Iba din. First time ko lang din sila na-meet nung nag-studio kami. Ito, kilala ko na. Oo, magkakilala na. So siya hinatak ka ni Ken, Ian. Sa ko hatak niya. Ang pinaka-promotor si Whale yata eh. Parang pinag-ano ko sila eh. Pinagsama. Kaya ba nakachinelas yung isang gitarista, hindi niya alam na may interview? Siya si Professor X kumbaga nung banda. Siya yung Pinuklod-buklod ko sila. nagbubuo. Pero wala na, paano yung dynamics yun? Wala bang, siyempre idol nyo si JP. Paano kayo nakiki-collab sa kanya? Naitatama nyo ba yung mali niya? Ganun. Parang, Sir JP, hindi po ganyan yung G-chord. Ganun. Siguro parang naging dynamics namin, si JP talaga yung main songwriter, gano'n. Tapos kami yung nagpo-provide ng music doon sa mga nililip. Kumbaga ang gagawin ko yung bare bones lang. Tapos parang sila yung mag-a-add ng mga burloloy. At saka isa sa nagustuhan ko dito, personally sa banda namin, walang nagmamando na, itong gawin mo, itong ganito dapat yung tunog mo. Walang micromanage. Yung huli nagmando, nasa Dubai na eh. Sige, labas mo yan. Sige, labas mo sa mga loob mo. Pakila mo Labas mo. Minsan ka lang magsalita, Siya na galit yung pa. minamando doon. Siya na yung minamando ng mga... Mandong masahista at So manghihirap. ayun, yung kagandahan, kanya-kanyang, halimbawa, interpretation sa kanya-kanyang roles. Kumbaga, role ko as a guitarist and sometimes nagli-lead ako. Paano ko interpret yung kanta. Ako bahala. Ganda. Ang problema, hindi naman talaga ako leadista. Dito lang ako natutumog. Talaga? Dapat sasabihin ko sa'yo yun eh, na mali. Pero, Ayan, yun yung nakabando. Labas mo. Dito lang ba lumalabas yung totoo galing Ito na ng po pala yung last gig namin. Hindi ko alam na ganun pala siya eh. Akala niya siguro sasabihin to akala niya siguro open forum ngayon. Drummer, i-correct mo yung gitarista. Ayan, maganda yan. Yan, Galit si Carlos. Magpalit Yulo. nga kayo ng instrument ngayon. Nagpalit eh. JP, sinong pinakasipsep? Hindi naman sip-sip, pero parang mas ko. Safe na lang yung wala dito. Nasa Dubai na lang. Ano siya magagawa eh?
Ironically, sumisip-sip din siya ngayon. Meron pa rin siyang epekto. Hindi, mahal namin si Jim. Hindi, pero parang sa dynamics dito, kumbaga parang ang mas ang tawag doon, parang directional. Parang in a way, parang management. Kagaya nun, siya yung kumukontak sa mga organizer si Whale. Yun, no? So, parang Kanya-kanyang role. siya yung parang pinaka-maaasahan doon. Naghahanap pala kami ng manager para... Oo. Si Parang, Rems, Ang hirap eh. Ang hirap naman. Oo, Ang hirap eh. Lahat Sige. kami Adulting. OG Diaz, sino pa ba? Manay Lolit, Christopher Christopher Min, Boy Abunda, yun. Yung Ay, mga- teka, ano ba? Mami Yulo. Pang Viva Max ba? Manager na ba? Boss Big. Boss Big. Boss Big yan. Yun yung mga nasa listahan namin. Kumbaga sa'yo, JP, yun ang weakness mo naman. Kaya na-appreciate mo din yung mga binibring in nila sa table. Oo. Hindi kasi may dynamics dyan eh. Parang good cup, bad cup. Di ba? Parang yung manager yung, ano ba kayo? Ang tagal-tagal ng lineup nyo ah. Tapos yung artist yun, pagpasensya mo na si manager ah. Ikaw ba? Ganun ang dynamics. Pero hindi naman siya masungit. Kasi ganun din, nakaka-relate ako kasi ganun din yung dynamics namin din sa Cool Pals. Parang si GB yung si GB yung good cop, ako yung magbabad cop. Yan. Oh. Yan. Parang kailangan siya, parang necessary siya sa, di ba, dynamics. Yin-yang yun. Pero ngayon naririnig na nila, edi alam nyo na. Knowing is... Kayo nang bahala magpasensya. It's a strategy po. It's a strategy. Pag nung na-start na kayo mag-practice together, yung kinanta nyo na Bold Star, nagawa na yon o ginawa nyo yon as banda? O matagal na siyang Actually, Kiko Machine siya. Tapos yung arrangement yun ng Kiko Machine medyo punks talaga. Post! Mga ganon, di ba? Tapos, nire-record ko siya sa solo ko. Nasa Spotify ngayon na parang yun, ganun yung arrangement, country. Tapos, after nung pumasok sila, dinagdagan din nila ng flavor na country pero may pagka rock and roll na. Oh, parang rockabilly, di ba? Ano tawag? Rockabilly. Rockabilly. Parang... Yun yung di-describe nyo yung tugtugan ng Doom Rockets. Hindi. Or dito lang sa Bold Star? Sa Bold Star lang, Di ba nagkaroon ng, kasi kuwari kay Joey G, nagkaroon na ng issue yung bawal na kantayin yung Pinagbabawalan ka ba? Ikaw ba, pinagbawalan ka ng Kiko Machine? Ay, hindi. Parang ako yung songwriter eh. Sila yung bawal. Sila yung bawal. Hindi, pero kung sabihin nila sa akin, tutugtugin namin to, okay lang. Kuha lang ako ng royalty. Hindi. Okay lang yan. Gamitin nyo lang. Kasi Maganda. nagkabanda nila, di ba, mga ano kayo, mga fine arts. Fine arts, sa Kiko Machine before. Si Manix Abreu. Si Manix Abrera, yan, si Billy Reyes, yan, na Stone Free din, pati Glock 9, tumutugtog din siya. So, Sa inyo, sa Kiko Machine? Oo. Tahimik lang siya pero marami siyang Kaya hindi napansin si Glock kasi tahimik lang siya sa kanta. Hindi niya mailabas yung studio na agad na. Malamig sa bibig. Siya yung tagamando. Kasi si JP, nakatrabaho niya halos talaga yung mga sikat na singers, songwriters, banda. Yeah. Humingi ka din ng payo, nakatalagay din sa research. Humingi ka ng payo or binigyan ka ng payo ni Ellie. Ay, oo. Tama? Ano yung, pwede mo i-share yung moment? Yun ang dahilan kung bakit ang pangalan namin ay The Doom Rockets. Kasi ang original na pangalan namin, kasi nga di ba nag-start as a solo project ko, tapos parang naki-jump sila. So, naturally, ang naging flow nun, ang naging pangalan namin nang tumutugtog kami, JP Quizon and Company. Wala kami maisip. Oo, kumbaga parang JP Quizon, tapos parang nag-add sila, so parang JP Quizon and Company. Parang VST. Kasi parang JPC and Company, parang inspired sa VST Wala bang and bibili Company. t-shirt sa inyo? Ano, JP, Kisen and Camp, kasi siyang t-shirt eh, no? Oo. Tapos parang ako naman, una pa lang, parang ina-acknowledge ko naman na, okay. Parang kayo law firm kasi. Walang, pati parang, Dalawang beses inulit yung apelyido. admittedly walang dating. For 2 years. Pero kasi parang nanggaling ako sa, okay, this is parang nagsimula sa solo project na sumama sila. Okay. Hanggang sa finally, we landed a distribution deal sa Sony Music, The Orchard. Tapos okay na, naka-record na kami, naka-schedule na lumabas yung aming kanta. Ngayon, si Ellie, kapitbahay ko, kaibigan ko eh. Pinarinig ko yung parang primer nung kanta. Pinarinig ko sa kanya.
Tapos parang through message, sabi niya, ang ganda raw, parang it's a good ABBA song, parang ganun daw yung dating. Pero yung dulo, wala ka bang maisip na mas creative kaysa sa N Company? Ganon. So after nun, dali-dalian namin, Will, sabi ni Ellie, ano daw, kailangan daw ng mas creative kaysa sa N Company. Isip kami, ano mga naisip natin? N Corporation. Marami kaming naisip. Cooperative. Kooperatiba, JP Quizon. Basta iba-iba hanggang sa nag-end up kami, okay, the Doom Rockets. Ganyan. Meron mo siyang pinagugutan yung Doom Rockets? Well, as an exercise, we just need a name that will resonate yung parang yung ethos ng buong banda. Which is parang may pagka-geeky pero rock and roll. And ang aming peg na iniisip parang dating pag narinig mo parang Weezer, parang ganyan. Di ba parang hindi mabigat pero may oomph. May punch. Pero geeky pero cool. So parang nag-end up kami with the Doom Rockets. Tapos after noon, dali-dalian ko, Ellie, we are now the Doom Rockets. Tapos ang reply niya, who you nga ulit? Sabi niya, JP to, sir. Uy, bilis ang ganda. Yan. So ngayon, sa band profile namin na updated, nandun na, Ellie Buendia, suggested. May ganun na. So part na siya ng history namin. Ang galing. So nakadikit na siya sa history namin. Pretty much like Mark Chapman. Mark Chapman, Siya yung pumatay kay John Lennon. Siya yung pumatay kay John Lennon. Kala ko tatay ni Tracy. So hindi na makaalis sa history ni Mark Chapman si John Lennon at sa history ni John Lennon si Mark Chapman. Nakadikit na parati. Parang ganun sa amin si Ellie Buendia. So si Ellie ang papatay sa inyo. May pictures na si Ellie. May mahagip. Ang ganda prediction yan, James. Galing. Galing ba yan daw sa Warhammer, yung Doom Rocket. Yung Doom Rockets? Actually, nagre-research kami may nakita nga ako parang Doom Rocket sa Warhammer. Pero parang walang connection. Parang, Muntik na pala maging Jackhammer. mas siya, Marvel. Mas Marvel. Lahat kami Marvel fans eh. So. Ako hindi. Mabuti lang. Talaga kontra drummer yun sa inyo ha. Sa inyo, huwag niyo usama dyan ha. Hindi ako Marvel. Bakit hindi ka humingi ng payo dun sa isa mo pang kapitbahay? May isa pa siyang kapitbahay? Oo, natatanungin natin kung may atraso ba sa kanila ang Ben and Ben. Ayun. Ito para kapitbahay ko yung isang Ben eh. Actually, di ko alam specifically kung sino siya ron. Sino Ben? Sa Ben na yun. Pero nakita ko siyang Si Ben yun, si Ben. Pakantado ka. Nakita ko siya nagja-jogging doon sa bahay namin. As in, siya, parang 10-minute away from my house. So, kung may atraso, siguro ngayon pa lang, mananawagan ako sa inyo, since kapitbahay tayo, I want, we are pleading, we are pleading for a collab. Yun. Isang indie band na struggling, na naghihirap, na kapitbahay nyo, na kumakain ng asin sa kapitbahay nyo. Sa gitna ng village ng mayayaman na to, may isang kumakain ng asin doon. At ang tanging pag-asa ay a collaboration with Ben and Ben. Pag-collaboration ito. Yan, kaya masasabi naman natin na ang Doom Rockets sa Ben and Ben ay nagmamakaawa. Nagmamakaawa ng collab. Collab, okay kami. Paano collab yan? Gagawa kayo ng kanta together? Or jogging. Fun run. Fun run. Jogging. Maganda rin yung jogging. O kakanta sila ng song or a-add kayo dun sa kanta nila. Ay, sa pagkakataon nito, kahit anong gusto nilang collab. Pwede. Oo, parang... I-cover nila yung Bold Star. Mag-iinarty pa ba kami? Parang gano'n, di ba? Mahiwagang Bold Star eh. No? Oo, pwede. Mahiwagang Bold Star. Oo, kahit ano. Actually, may isa pa akong kapitbahay. Si Jerome Velasco ng The Teeth. Taga doon din yun. Saan pa kayo nakatira lahat sa musical village? Surprisingly, ang dami. Tapos sa kabilang village si Ellie. Ang security guard nyo ba, Tubero? Pwede. Tubero. Sobrang musical nung, yung village. Pero,
Ni isa, wala pa akong nakaka-jam, wala pa akong... So talagang kawawa talaga, struggling, alam mo yon yung parang talagang binabaliwala, hindi pinapansin. Sobrang alawan, JP. Dead. So, ano bang estado ng Doom Rockets ngayon? Pagdating sa, anong level na ba kayo ngayon sa industry? Baby pa lang tayo. Nandun kami sa level na nag-aantay kami ng himala. Kung may mangyayari sa amin. Marami yan. Kasi Very active, pero ayun. Kasi yung tugtugan niya eh. Talagang, Oo. Alam mo yun, nag-uusap kami kanina, si Jomar, yung aming podcast coordinator. Habang nag-aantay, pinaplay namin yung music niyo talaga eh. Uy! Tapos talagang napapasayaw ako eh. Parang ganun ba talaga yung gusto niyo sa tugtugan niyo? Yung parang upbeat na ganun. Actually, related yun dun sa pangalan ng Doom Rockets. Yan. Yung kumbaga Doom, parang negative siya talaga. Doomsday. Parang ganun. Negative yung ini-imply niya na yung kahulugan. Tapos yung Rockets, positive kasi siya eh. So, paano natin iti-take yung negative na nangyayari sa buhay natin? Parang isasayaw namin to. Parang ganun. So, kung i-analyze yung lyrics ng mga songs, negative yun eh. Actually, mga bad experiences. Yung Bold Star kanina. Mapapadisco ka, mapapasayaw ka. Mga ganun yung gusto namin mangyari. Ang naisip kong description sa inyo ay boogie sa apoy. Boogie sa apoy? Pwede. Pwede maging kanta namin yun. Boogie sa apoy. At ngayon naman ang kakantahin nila ngayon ay Boogie sa Apoy! At pag naging... Utang ina mo, Boogie sa apoy. Pwede yan. Bigla. Paano nga pala yung proseso? Yung ganyan. Kung may mga idea nag-spark na kuwari kanta, gano'ng kabilis yung proseso ng pagbuo? Melody muna o lyrics? I'm a lyric guy. Lyric guy lyric guy ako eh. Parang gusto kong unahin yung reason bago the execution. Ay, tanong mo si Ryan Rems, ano ba yung reason ng Boogie sa Apoy? Ano Yan. pwede niyang hugutin ni JP doon? Hindi, may beat doon eh. Habang sumasayaw ka, tapos sinusunog ka. Parang kakaiba. Torment in hell. Oo, di ba? Eternal torment. Kasi hindi ka na makakalabas doon eh. Di mag-boogie ka na lang. Parang you can check out anytime you like, but you can never leave. Parang gano'n. Talagang mga kademonyo yung mga sinasabi mo. Hades. So paano yung kuwari? Yan, gagawa na ng kanta. Pag mayroon kang lyrics in mind, do you present it to the band na meron ako nasulat, ganito? Sasabihin mo yung background, Ay, backstory? hindi. Parang, okay, ito, sikreto to, makinig kayo kayong mga... Hindi, ang unahin ko yung topic. Tapos halimbawa, topic ko ay isang lalaking bitter kasi nga hinindian ng nililigawan niya. So after that, I have to choose ng emotion. Malungkot ba? Masaya ba? Habang sinasabi ba niya to, umiiyak siya. Habang sinasabi ba niya to, umiinom siya. Habang sinasabi ba... Parang context. Parang I have to makumpleto yung context. Tapos after na nun, saka ko na ilalapat. Okay, kung ang context ko ay sinasabi niya, pag naging bold star ako, di na kita papansinin. Pero in the context of sinasabi niya to, halimbawa lang, nandun na siya sa... tatalon na siya sa building. Halimbawa lang. So I have to search for a chord na parang magko-complement doon. Minor ba? Of course, mag-iiba yung kapag kasabihin niya, pag naging bold star ako, hindi na kita papansinin in the context of lasing siya. So mag-iiba na naman ng dynamics. So parang kaya nagiging in a way, madali lang yung song process kasi parang kinakalkal mo muna yung context. Mo na lahat. Oo. Tapos pag okay na yon, arrangement, it will just flow naturally. Masaya to. Masaya siya nung sinasabi niya to. Yun. Ganda. Isang araw kaya mong buuin yan. Oo. Actually, kapag na ano mo na yung process na yon, yung context. Halimbawa, magbigay kayo ng kasabihan. Ayoko nang mabuhay, pero in the context of nasa diskuhan siya, tapos naubusan siya ng beer, halimbawa, di ba? So nagkakaroon ng ibang dynamics kaysa yung ayoko nang mabuhay pero depressed siya. O kaya ayoko nang mabuhay pero in the context of kasi nawalang sinaing.
So, nagiging clear kung paano mo aatakihin yung song and the arrangement. Yung ganyang... Kinig na kinig tong mga to. Kinig na kinig. Parang na namin nalalaman. Ano yung sabi ng drummer? Yung Pwede na pala. drummer kanina ba nagsasalita ka? Boring pala. Yun yung geek talk. Yun yung geek talk na pagdating sa... Pero ang galing. Pag yung ganyang klaseng thinking na madali nilang makatch on kasi bago pa sila ganun. Kasi explain ko sa kanila, ano to, Bold Star, gusto bitter yung lalaki pero gawin nating medyo ano siya, parang upbeat. Parang kumbaga parang yun parang paano yung sinasabi. Pag naging Bold Star ako, ganun ba? Or alam mo, pag naging Bold Star ako, or iba parang iba-ibang dynamics. So sa lahat, alam mo sa lahat ng mga nag-guest natin so far, ito yung best na explain kung paano yung proseso ng pagsulat. Kasi marami mga aspiring na mga cool pal style na gustong magsulat. Salamat. So kahit sa comedy, pwede namin gamit. Ginagamit din namin yan eh. Yung context, yung wala kaming maitanong sa tubero eh. Ng pusa. Taki lang yan. Hirap usap yung mga yun eh. Sila man. Yun, pati yung Ultimate Ube. Tubero din. Klaro yung emotion ng tubero. Kumbaga parang fix na yun eh. Parang aggression. Actually yun, iba din yung feeling na parang nalabas mo yung sama ng loob mo sa buhay pag napakinggan mo sila. Nagtuturo ka ba, JP? Oo. Hindi. Nag-ano lang. Nagtitiktok lang. Pero hindi ka naging prof sa UP or sa... Ay, na-invite ako sa mga school pero in the context of graphic design. Pero hindi yung songwriting or whatever. Ito bang career mo sa graphic design parang mo na ang galing ko na dyan eh. Gusto ko na naman sa ibang parang nabobore ka na ba dito kaya mas fino-focus mo yung energy mo dito sa... Ay, hindi naman. Parang sa pagkakataon na to, parang yung nandun ako sa point ng buhay ko na parang anything goes. Na parang, yun, kakausapin ako ng isang director, si Direk Miko. Gawa akong jingle. Was parang imbitahan ako, gawa ka naman ng logo sa akin. O gawa ka naman ng gig poster. So parang lahat siya naka-on. Parang naka-on lang siya. Tapos parang free for all. Kung gusto nyong magpagawa, anything. That's why I called myself the creative rock. Pucha, ang traffic. Christmas season na, pare. Oo nga, sumasakit ulo. Dahil sa bills. Tsaka sa hybrid na car. Wag na. Moment naman to ni Woman. Okay lang, Tana. Ba't sumasakit ulo mo? Dahil sa traffic? Pucha. Inunahan. Pucha, sumasakit ang ulo ko. Dahil sa bills. Kasi nga, December na. Bare months na. Oo nga. Cavite pa naman Baka to. may usap na tanga eh. Hindi, sa Cavite ka pa kasi galing. Oo, pare. Pucha, Chiki mo yan. yung usually na 40 minutes, naabot ako ng mga 2 oras. Dalawa lang yan eh. Either lumipat ka ng bahay o bumili ka ng Tai Chi liniment. Cool stick. Ganito lang yan, oh. Tingnan mo. Aba. Pasok mo sa ilong mo yung inhaler. Oh, di ba? Papasok ko. Meron din ako niyan, kanina ko pa hawak. Wag na! Tama yan! Wag na! Bumili na lang kayo ng Tai Chi Cool Stick. Iba-ibang flavor, lavender at cool menthol. Tama ba? Alam mo, effective to ha. Wala akong nakitang mainit ang ulo na ganito. Ano to? Eucalyptus green tea. Eucalyptus and lavender. Yung lavender, masarap. Nakaka-relax din talaga. Sa mga hindi nakakaalam, si JP Cuiso nang gumawa nung kinakanta ni GB dun sa Mighty Robo V. Team song ng Mighty Robo V. Sugod. Yan. Anong binigay na direction sa'yo ni Direk Miko nung... Maskman. Ganun lang kasimple. Parang I want the old school 90s robot show feel. So parang ganun. With that, kailangan ko yung cheesy, di ba? Sugod, laban. Parang ganun ka-cheesy. Alam mo, minessage ako ni Miko noon. Ito yung team song, baka pwede mong i-memorize pa kantahin mo. Sa kumbaga kasi tinuturo ko yung kanta sa team eh. Yes. Pero maganda yung melody kasi niya na hindi mahirap ma-memorize yung kasi ramdam mo nga yung bawat stanza niya yung parang level nung gagawin nung robot. Ang galing. Thank you. Tagapagtanggol ng inaapi. Totoo bang... Ginawa niya talaga yung lyrics na mabilis mong maintindihan kasi alam niya na ikaw yung kakanta eh. Oo, tama. No big words. No big words. No big words.
No. Totoo bang nakikinig ka ng Cool Pals, JP? Oo. Kasi nga, okay, the connection is the graphic design, illustration. So kapag may project ako, automatic yan, it's either, ano lang yan, it's either yung mga Richard Herdarian or Preaching or Cool Pals. Okay lang, may Subo, balance- tetest ka may namin. balancing kasama eh. Tetest natin kung talaga nakikinig ka. Sige. Mapa sa'yo ang kapangyarihan ng... Bakal. Yan! Ganda. Saya. Ay, kumagising. Proud na proud sa iyo. Galing. Sabi ko nga sa kanya kanina, siya yung bias ko rito sa Magbubugi kayo sa impyerno. Bugi sa apoy. Na-inspire ka doon? Ako, Wala ano yung ko track eh. feature na Sir Rems. Ano na, Adi? Gagawa kami ng track feature na Sir Rems. Para Uy. Ba, masaya yan ah. Sige. Pero yung gumawa daw ikaw ng version nung nag-guest yung Tanya Markova, gumawa ka ng version ng high-end nila. Paano yung version mo nun? Kasi nalaman ko yung context nun eh. Yung pala, yung din, parang actually, parang Boldstar din na parang high-end to. Ginawa ko lang mas mabagal. Hindi ko na, pero mas mabagal lang siya. Parang di ba yung sa kanila yung parang fun na, kaso high-end ka. Parang sa akin, kaso high-end ka. Parang mas malungkot, mas may emotion. Parang hindi kita makuha. Parang gano'n. Ito naka-post online. Oo, sa naka-post TikTok. online. Sa TikTok ba ito or sa Spotify? Sa lahat. Sa lahat. Really? Yeah, pag gusto TikTok, mo pakinggan yung version ng sa JP Quizon, Facebook. Sa lahat. Galing. Ano naman ang may next ba kayong kakantahin? Di ba may bago ba kayo lalabas na ano? Yes. Single? Nakalabas na. Nakalabas na. Kakantahin niyo ba? Hihimayin natin yung lyrics. Sige. Ngayon makikinig na ako kasi kanina nadala ako sa melody. Ngayon pakikinggan naman natin ng lyrics. Narito ulit ang The Doom Rockets. Doom Rockets. Ito, pakinggan nyo to. Simula pa lang. Nakita kong best friend mo nasa kama ko. Nasa kama ko. Nasa kama ko, nasa kama ko, nasa kama ko. Alam ko na masakit na papikit sabay na tulala. Nakita mong best friend mo nasa kama ko. Sabi nga raw nila pagsisisi ay laging nasa huli. Ngayon ay nagsusuot na ng pantalon. Sige lang hatawin mo ako ng LV mo na bag. Sigawan, duraan, gawin lahat, di ako papalag. Ngayon ako'y nananalangin, sana ako'y patawarin. Gagawin lahat para manumbalik ang tiwala. Magsimula na parang bago, huwag mong isiping ginagago. Ngayon'y lumuluhod, walang ibang masabi kundi sorry na. Paano tong best friend mo haliparot, inakit niya ako. Siguro'y naiinggit yata siya sa'yo. Pero alam mo, sa totoo lang naman, di naman ako sa'yo'y nagyayabang. Sa akin marami ang nakaabang. Matapos kong sabihin yan, ako ayong sinampal. Tumaas tuloy ang kilay mo at ang sabi ang kapal. Ngayon ako'y nananalangin, sana ako'y patawarin. Gagawin lahat para manumbalik ang tiwala. Magsimula na parang bago, huwag mong isipin ginagago. Ngayon'y lumuluhod, walang ibang masabi kundi sorry na. Oh, sorry na. Oh, ayan
Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ngayon ako'y nananalangin, sana ako'y patawarin. Gagawin lahat para manumbalik ang tiwala. Magsimula na parang bago, huwag mong isipin ginagago. Ngayon lumuluhod, walang ibang masabi kundi sorry na. Sabay-sabay. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Audience, sabay-sabay. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Isa pa with feelings. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Na 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 na, na 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 na. sorry na. Sorry na. Woohoo! Oh, yeah! Galing, galing. Galing. Ayos. Bago tayo umpisan, Rems, ano ang huli pero hindi kulong? Sample. Below 50 grams. Hindi, syempre, pag kasama mo yung pinakamamahal na kabit. Ayos. Oh. Ito'y nakalabas na sa Spotify. Yes, nakalabas na sa Spotify sa The Doom Rockets. Distributed by Sony The Orchard. Yan. Huli pero, yun ba yung title? Sorry na. Sorry na. Tapos merong open close parenthesis, huli pero hindi kulong. Pero na actually nakuha namin yun. Kasi diba, pwede namang sorry na, tapos yun lang. So nilagyan namin ng sorry na, huli pero di kulong. Kasi nakita namin yung sa Orange and Lemons. Di ba nakalagay doon, ano yung totoong title nun? Pinoy ako. Hindi. Pinoy ako, PBB Team Song. Nakalagay talaga, ang title talaga hanggang kailan. Pero sa close parenthesis, umuwi ka na baby. So sabi ko, Will, I think kailangan natin gawin to. Parang gano'n. Kumbaga yung umuwi ka na baby natin. Kasi tinan mo, hati yung maalala mo eh. It's either sorry na or huli pero di kulong. Yun ang naalala ko eh. Kala ko yun yung title, huli pero di Oo nga. kulong. Buti na lang, nandun din sa title yun. Nalagay namin. So pag ni-research nyo,
lalabas yun. Ako kasi nagre-represent sa mga tanga. Ito ba dahil sa advertising background mo, JP, na nakakaisip ka ng mga ganyan about simple as putting that one line para In a way, diba? oo. Pero parang sa lyrics, ang pinaka-inspiration ko, ewan ko kung may nakikinig sa inyo na Cool Pals, si Jarvis Cocker ng bandang The Pulp. Sobrang yung lyrics niya, itong kantang to is basically pulp the storytelling, parang paano yung pagsabi ng story without telling the story parang directly. So parang yun ang inspiration ko. Ganda. Tingin mo anong kulang ba't hindi bumubulusok pa yung Doom Rockets? Kasi nasa yun na yung budget? Hindi, kaka-start lang. Bago pa lang. Bago pa lang. November 8 ata lumabas eh. Tama Kailan ba? November 8. November 8 pa. November 8. Yung kanta. Yung kanta. Tungkol siya sa post-nut clarity eh, no? Ano yan? Yung kanta. Masyadong big word. Big Sinulatan nga ako ng simple lang, sugod, laban-laban lang eh. Hindi, actually yung story, iba sabi ko magsisimula sa concept. Sabi ko, paano lulusot ang lalaking narcissist pag nahuli na siya? Sagutin mo na, Kems, paano? Siyempre, pag nahuli ka, magpe-flex ka pa rin. Narcissist ka nga eh. Kaya yung mga lyrics na parang sa akin maraming nakaabang. Parang yung shota mo, yung best friend mo kasi haliparot. So parang di pa niya kasalanan. nanisi siya. So parang that's the story behind that. Parang kaya pag ini-intro ko siya, our next song is all about narcissism. Ganyan. Specific na lalaki. Para sa akin! Exacto. Si Narciso. Akala niya tungkol doon. Narciso. Mahirap talaga yan. Tsaka yung classic na kasabihan na tae na nga lumalapit sa langaw eh. Yeah, so, mahirap talagang tumanggi. Sa iba, palay. Sa iba, palay. Palay tsaka manok. Pero palay manok. Pang-gwapo yun. Pero pag tae, pangit. Para sa pangit. Yan. Mas mahirap hindian ng tae yung... Takina, di ko pa naririnig yan. Hirap yung... Meron ganun. Walang langaw na tumatanggi sa tae. Wala. Ayan. Tae na ngayon lumalapit sa... Yung joke ni Ray Mamuad. Fruit fly. Oo nga. Sa fruits lang daw siya eh. Diba? Meron naman. Pero fruit pa rin yun eh. Fruit, iba naman. Fruit yun. Meron dito nasabi sa research, marami ka raw tinanggihan na projects dahil kontra ito sa paniniwala mo. Ano ba yung paniniwala mo? I'm a Christian. Iba rin sa amin Christian. So, lahat kayo Christian? Yung drummer, malamang hindi yan. Ano example? Hinusgahan mo naman. Ang bawa sa graphic design, meron kaming tinanggihan mag-asawa na million deal because cigarette. Cigarette. Ay, sayang. Pangarap ko yan eh. Pugi sa impyerno eh. Ganon. So parang kahit na nag-usap kami ng asawa ko, hindi. Ayun. Parang it's a matter of conviction. Principles din. Principles. Nakakatawa. Kahit may batin lang. Gagi, bumubulong yung demonyo mo. Demonyo Yung mga tinatanggihan mo, bigyan mo lang kay Ian. Oo nga. Ano yung graphic work yun eh. Naalala ko yung meron akong kaibigan din na na vegan siya. Tapos, kasi influencer din siya. And then nilapitan yata siya ng mga McDonald's and Jollibee ganyan para i-endorse yung product nila. Vegan daw siya. Parang napatanong daw siya, nasa magkano kaya yung pagiging vegan ko? Kumbaga, presyo. Magkano yung magiging kapalit? Parang yung show niyo kay Ato, di ba? May presyo lahat. Pero hindi niya tinanggap. Oo, di ba? Yun naman hindi ko maintindihan doon kay masama daw loob sa atin ni Nico David. Si Ato yung nag-ano sa kanya eh. Oo nga. Nag-ano sa kanya, nag-reveal eh. Hey, guess natin. Ginamit na ebidensya eh ni MG. Ni MG, di ba? Si JP talaga. Ginamit yan. Ginamit na. Hindi ako updated sa nagalit pala sa atin. Sabi, nakita ko lang sa isang comment section. Ewan ko kung totoo, pero kung magagalit siya sa atin, hindi dapat tayo. Dapat dun sa Yan, yung mga linya ni Lolit Solis di ba? Dapat sa Ako lang naman nagabot ng sobre. Gabi.
Take it. Eh, di ba yan, may proseso ka na ng pagsusulat ng kanta. Ano yan, kaya mong, naghihintay ka pa rin ng experience kahit meron ka ng proseso? Yung experience kasi, parang ayun na yung pupunan doon sa, parang okay na may experience ka para pag nag-decide ka, meron ka na lang hugutin. Pero pwede namang na hindi mo na-experience. Bawa, nanood ka ng pelikula. Parang ito, di ko naman naranasan na nahuli yung best friend. Meron ba dito? Ewan ko sa'yo. Kwento mo yan. Kanino ba? Baka yung nahuli na... Nahuli best na ba? friend. Bakit si Ian, hindi pa nahuhuli? Hindi naman ako Boldstar. Pulis uhuli dyan. Huli pero di ko lang. Yan si Iya, sino bang bias mo sa Bini? Sinong bias mo? Wala. Masabi dito, Bloom Ay, pala. Libo ito eh. Ay, si Whale pala. Si Whale pala. Ayan. Oo. Ito, dalawa sila. Aminin nyo na kasi baka nanonood sila. Makakolab natin sila. Oo. Si Direk, yung... Direk Loren. Loren. Mas maraming pera. Hindi, si ano. Tama yan. Ayoko sabihin eh. Sabihin mo na, ito naman. Sabihin mo na para naman papatulan to eh. Nag-cool pals pa tayo. Sabihin mo Baka na. ma-open Ano mo, James? Kamkala, hindi siya matutuwa. May bias ako doon, Wade. Sino? Si Sir Ray Cantong. Yung magaling na guitarista. Doon sa banda. Sa banda. Lumis siya ng sagot, lumis para out of the box. Oo nga. Bini naman related sa Bini. Binila. Ano sabi nito? Bini and Bini na. May ka kasi. Hindi, pag nagnegosyo sila ng kape, no? Bini latte. Bini latte. Alam ko, Bini Laden. Iba naman yun. Bini lang. Naalas ka ba? Siya yung Bini na may balbas. Magko-concert kami sa New York. Hindi, may tanong ako. Tangin na. Ang ganda. Kung nakakaranas ka ng Alaska sa mga kabanda mo dahil Bini ka, ina-Alaska ka ba nila dahil Bini ka? Ganon. Nung narinig ko yung Alaska, akala ko kung tinatanong kung ina-Alaska akong mukhang Alaska. Kasi nung bata ako, tawag sa akin Alaska boy. Kamukha ko ro kasi sa bata pa lang, ina-Alaska ka na talaga. ng Alaska. Talaga? Oo nga, no? Medyo wig. Hindi, pero supportive kami dyan. Kung magkatuluyan sila, mas helpful sa karir namin. Diba? Sino ba? Meron ka ba nililigawan sa Bini? O gustong ligawan? Kung biglang bumulusok yung maging Alabini din yung Doom Rockets. Pwede. Sinong Siyempre, titake na natin yung advantage. Sinong liligawan mo doon? Sino? Si Bini Aya. Bini Aya. Si Bini Aya. Sige, mangyayari yan pero maghihintay ka lang mga 5 years lang. Sana maganda pa siya nun. Pagpasikat kayo, palaos na sila. So magtatagpo kayo in the middle. Pwede. Kaya kong hintayin yun. Siya, baka may kantang mabubuo dyan. Dahil nandito na si Ryan Rems, ano ba ang tingin mo sa karir ng Doom Rockets? Ayan. Buhulaan kayo ni Ngayon na ba? Horoscope na ba? Walang oras, hulaan mo lang sila. Naka-ready siya. Ito. Kasi talagang pinapakinggan ko rin to eh. Kahit na labag sa principle ko yung mga... Pero siya lang yung pinaniniwalaan ko. Ito lang hindi mo matanggihan sa faith mo. Hindi sila magkasundo ng Christianity. Siya lang. Ang ganda. Maraming salamat sa exemption. May babasahin pa siya. Kala mo scientific itong gagawin niya. Binasa ko kung ilang letra ba to. Okay. May numbering ka pa. Doom Rockets. Numerology pati, alphabet, may ganun. Lahat nagawa ng demonyo, kakaayusin yan. Binibilang niyo. Lavey. The Doom Rockets, 14 letters eh. So, naniniwala ako sa divided by 3 so may sablay ng konti. So, sinong dapat tanggalin dito sa... Baka nasa Dubai na. Natanggal na. Natanggal na namin. Hindi, baka yun na nga yung nawala na yung malas. Yung malas. Baka okay na. So, bubulusok na. Oo. Kasi ang pagkakamali kasi ng humans kapag nabibitin tayo sa kaligayahan, nagdadagdag tayo eh. Pero ang totoo niyan, mas malaking benefits pag magbabawas tayo. So tama bang i-assume na yung mga taong grasang nakahubad kasi nagbawas sila eh. So mas masaya sila. Actually, hindi natin nakikita eh. Malayang-malaya sila, wala, detached na sila sa atin eh. So yung kaligayahan nila, sa barometer, lampas 10 na sila. Nirvana na yun, Nirvana. Freedom na talaga. Ano yung joke mo doon? Sa euphoria na. Alin? May joke ko doon eh.
Sino nga ba talaga yung totoong masaya? Di ba sabi mo? Nalimutan ko yun pero parang ganun ganun yan. siya. Pero kanta yun eh. Sino ang dakila? Sino ang tunay na baliw? Oo nga, no. Sinong mapalad? Ano Sino yung tumatawag binibilang na mo, hamad? James? May binibilang ka sa kamay. Yung number din ng Cool Pals. Parang hindi rin sa divided by 3 eh. Hindi ba? Hindi, may natanggal na dati. Sino tinanggal natin? Ay, palang. May tatanggalin tayo ngayon? Palang. Tatayo na ako. Tatapusin pa natin. Kailangan yata magdagdag ng isa kung by Oo nga, threes. kailangan pala magdagdag ng isa. The Cool Pulse. Pwede ako dyan, ha? O yan, ito nag-apply na. Pagpasa ka ng resume. Naghahanap talaga ako ng ganyan. Mga Alam nyo, alam nyo, kung gusto nyo rin, nag-viral na ba kayo? Nag-viral na. Ano yung pinaka, like, Kasi natatandaan ko, nung si Otep at Armando nandito, nag-viral sila nung minura nila yung Prime Water. Si Adi galit daw sa Maynilad. Ay, grabe na. Yan, sige. Ang ng researcher Kaya si research Hindi, sa Las Piñas kasi lagi walang tubig eh. So, ano masasabi mo sa Maynilad? bigyan nyo na namin tubig kahit kahit 12 oras lang, okay na ako. Nakapag-imbak. Ano ba yung schedule? Kami nakapag-imbak eh. So, Murahin mo na. Hindi, okay na. Christian. Ano ba yung schedule ng tubig sa inyo? Madaling araw, alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw. Every 15 minutes. So mag-iimbak ka ganong oras. Alanganin na, pero pwede na. Oo. May tanong din dito. Anong masasabi ni JP sa TikTok post niya about sa mic ng GMA pero puro bias media ang mga comments? Ay, oo. Ano ito? Hindi kasi parang, kasi minsan ang pinopost ko yung mga observation. May isang parang news, parang interview kay Sara Duterte. Oo. Tapos para makita mo yung mga ibang mga mics, kamay-kamay lang. Tapos mayroong isang yung mahaba. Yung yung may boom. May boom. May Tapos parang ako naman, parang gusto ko lang pagganin yung araw. Parang sa akin parang breaking news, parang ganun. Pero ang pinicture ko, parang binalita ako yung nagbabalita na parang ang galing nito, kahanga, kusino ka man, parang ginanong ko, kusino ka man na may hawak ng mic, saludo ako sa'yo sa pagiging handa, ganyan. Tapos parang, kasi kaibigan ko rin si John Consulta. So parang John, kung kilala mo kung sino may hawak ng boom mic na yun, sabihin mo sa kanya, ang galing niya, saludo ako sa kanya. So, wala naman ako na-expect na anything, kasi wala naman anything political dun sa It's the story about the newsmakers, the media. Tapos after nun, yung puro comment, parang puro bias yung GMA, parang ganun. Na-detect ka na ng mga trolls. Oo. Tapos parang, di ko na lang siya pinapansin. Ayaw kasi ni Sarah ng boom mic eh. Kasi naka 7,000 siya sa TikTok na views. So okay lang. Parang hindi na lang ako nagko-comment. Anong pinaka-viral nyo ng kanta? As Doom Rockets. Yung parang yung Royal. As Doom Rockets, yung pa lang yung kanta namin eh. Yung itong... Kasi nga JP Quizon and Company kami before. So in the first salvo, yung parang first song namin is itong... As Doom Rockets. Sorry na, As Doom Rockets. Yung ginawa niyo yung kantang Lazarus as JP Quizon and Company. Yun, pero as Doom Rockets, do you still play yung Lazarus or... Pwede pa rin. Parang still part of our arsenal. Kaso hindi pa namin natutugtog ulit sa live. Maganda. Parang, as Christians ba, yun ba yung reason bakit biblical yung first song o hindi naman siya or coincidence lang siya? Hindi naman. Oo, hindi naman. Pero... Kasi interesting yung Lazarus eh. Oo. Akala ko pero again, parang part din ng of course, part ng consideration ko personally, yung something to resonate with my faith. So, yun. Di ba na mahirap yun ipasa sa mga kabanda mo like, JP, puro Christian naman to. Actually, nagsasabi yung drummer lang. Napawisan na ako sa likod. Oo. Wala naman siyang conflict. Wala naman. Parang I inject something pero hindi siya ganun ka-disruptive na parang biglang naging Hillsong or worship na masyado. Subtle lang talaga yan. Parang ang ginagawa ko naman ay hindi
worship song. Parang it's a song na merong hint of Christian principle. Parang gano'n, in a way. Oo, kasi may kasama kayo ditong magaling sa yaw yan eh. Oo. Ang galing ng researcher. The deadliest martial art. Yan yung sa may sayaw ng kamatayan. Putang inan to. Kaya Paano ba yan? Siya yun, di ba? Sige, Kaya hindi nakatangging bilhin yung gitara mo eh. Nagbebenta ng gitara yan, nung nalaman na yaw yan, bibilin ko na po, wag na po discount. Sa Libertad yan, di ba? Di ba? Santa Cruz, di ba? Yung chapter na kinabibilangan ko before, kasi ang tagal ko na hindi nagpa-practice ngayon eh. Sa Marikina. So, kahit from Cavite ako, nagtitrain ako sa Marikina. Shoutout kay Master Ray. Master? Ano masaya. bang kaiba ng yaw yan sa Arnis? Hindi, parang pinsan ng Muay Thai yan eh. Di ba? Para siyang Muay Thai na ginagamit din yung kamay, paa, tuhod, siko. Ganun. Pero medyo ano yung sa amin eh. Hybrid na ngayon eh. Kasi evolve na. Kailangan may ground games ka din. May ground fighting na. Yes, may wrestling and... Hindi na makapag-suggest yung drummer. Ano nalaman niya? Akala ko yaw-yaw yung ice cream. Ay, maganda yung yogurt. Yogurt. Yaw-yaw. Ikaw. Saan pala may drummer? Isa kang ice cream. Bigyan ka na take down kita, ma'am. With mango, pati banana. Yaw-yaw. Ako, virgin ako sa kantang Lazarus. So, sa tingin ko may lyrics yan na Lazarus, gumising ka, may pulso ka pa. Meron bang ganun? Wala? May gumising ka. May gumising ka. Meron. Gagaling, no? Oh. Ano to, medyo anong dating nun? Medyo classic rock. Parang Led Zepp. Yes. Nire-request mo ba Pakinggan rin? nyo sa, pero under JP Quizon pa. Hindi pa siya, The Doom Rockets. So, abangan natin yan. May iba pa kayong kanta for Doom Rockets? Upcoming. Nire-record pa. Nire-record ang dami sa baul. Upcoming. Marami. Ay, ano pala? Babangkit ko lang dito. Yung dati di ba Kiko Machine? Ang tawag namin sa mga fans namin, Kiko Pals. Dati. Kiko Pals. Kaya parang there's the connection. Merong Dito ba sa Doom Rockets? Doom Rocket Pals. Doom Rockets Pals. Doom Pals. Huwag na tayong... Hindi, maganda yung Doom Pals. Doom Pals. Huwag na tayong mag-ano dun sa suggestion ni Ken kasi nag-ayaw yan. Okay yan. Okay yan. Nalaman niyo bang magaling siya sa ano? Oh, maganda yung suggestion mo. Nung una kasi di ba, nag-meet lang kami di ba? Tapos parang, nagyayaw yan daw siya. Tapos parang iniisip ko parang, alam mo yun yung di ba yung parang yung sa OBB ni Bitag, yung gumagawang ganun siya. Akala ko ganun siya. Parang so far, parang di pa kita nakikita in action eh, di ba? Ngayon pa lang sana sa soon, sana abawa may magtangkang magnakaw ng gitara namin. Tapos yun, sana masubukan yung ano niya, yung yaw yan. Okay lang yun. Sorry. Ayan. Nakuha ba yun sa ano? Makukuha yun sa... Hindi, madaling linisin ng sound engineer namin yan. Kasi itong sound engineer namin, pare gusto niya maging si Angie Rasul. Trivia. Ayan. Yan. Actually, si Angie Rasul ang nag-mix and master ng aming kanta na Sorry Na by the Doom Rockets. Lazarus. Oo nga pala. So, saya. si Angie, kamusta siya? How did he handle and made your song better? Ayun. May mga advice ba siya na binigay? Napaka senior, napaka professional. Actually kapag katrabaho namin siya parang nangliliit kami. Tapos kami din kay Ivan nanliliit kami pagkatabi namin. Sobra. Tapos parang tatawagan niya ako about the song. Ito ba yung intention niyo rito? May factor na nakaka-intimidate eh. May ganun. Kasi alam mo na yung resume sa experience niya. No? Pero kapag naman yung labawa yung sorry na, pag napakinggan nyo talagang binrief lang namin siya eh. Parang we want an ABBA, Laura Branigan, ganun type. Na parang pag narinig namin from the demo, parang, or from the rough mix ko, parang, uy, ang ganda. Naging professional. Parang ganun.
after nun, meron ba siya mga sinabi sa inyo na payo as a new band? May mga ganung ano? Magtanggal kayo ng isa. Ang ingay daw ng drummer. Ang ingay ng Ang ang daming keyboards. Wala naman, parang ano lang, mga technical lang sa recording. Parang sabi niya, pag magbibigay ka ng voice, tawag dito, Tanggalin mo yung reverb. voice file, tanggalin mo yung reverb. Parang ganun. Ako na bahala dyan. Tanggalin mo yung chords na ginamit mo. Iba yun Tanggalin yung chords. Meron pa ba kayo isang kanta na prepare? Baka may... Meron. Yan! Alam mo, na-excite ako sa lyrics, sa melody every time na may kakantahin sila Kasi talagang... Iba-iba no? Iba-iba yung meaning, iba-iba yung storya. At sigurado naman si Ryan Rems na sisiga. Gaano katagal bago nila bumulusok yung success nila? Maximum na yung 5 years. Mahaba na yan. Tangin na. Pwede. Tagal dun Palag. Hindi pa kayo handa Nasa edad pa kayo ng kalibugan So, Ganito! Sorry na. The Doom Rockets! Jackpot talaga ako. Jackpot dahil sa'yo. Jackpot, sumugal at pumusta. Jackpot, napangiti, napatanga, at hindi makapaniwala na nanaginip pa ako. O di kaya'y natadhanang lahat ng iniisip. Parang ruletang umikot, tumigil sa 1 milyon. Jackpot ang swerte ko. Jackpot at napunta ko sa'yo. Jackpot, i-display kita. Jackpot, para makita nilang mga hindi makapaniwala na nanaginip pa ako. O di kaya'y natadhanang lahat ng iniisip. Parang ruletang umikot, tumigil sa 1 milyon. Makapaniwala na nanaginip pa ako. O di kaya'y natadhanang lahat ng iniisip. Parang ruletang umikot, tumigil sa 1 milyon. Jackpot, jackpot, 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 tumigil sa 1 milyon. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. Cool Pals is in partnership with Pod Network Entertainment. Follow us on our social Facebook, Instagram, X, Pwede nyo kaming i-follow sa TikTok, Facebook sa The Doom YouTube Rockets. channel, The Cool Pals, for our vlog. Oo, kasi may vlogs na tayo Ay, may vlog importante yung pala. And if you want to join our Patreon, please visit Tapos pwede nyo please pakinggan nyo yung www.thecoolpals.com. aming debut single na Sorry Na sa Spotify. Sorry Na. Huli.
Huli Pero Di Kulong by the Doom Rockets. So, i-stream yun ng stream hanggang sa yumaman kami. Yan. Ang ganda. Sana naman. Sige, go. Shoutout nga pala sa, syempre kung saan ako nagtatrabaho, sa Guitar Pusher. Ayan, sa Verdana, sa Cavite. So kung kailangan nyo ng gitara. Magsasubmit ka na ng resignation. Mag-a-apply na sila dito eh. Ayun. Kailangan namin talaga ng pusher. Pwede. Maynila, gusto mo i-shoutout ulit? Maynila, dingin tubig. Yung tubig, kawawa naman. Yung drummer nyo, hindi ice cream yung yaw-yaw, ha? Yaw yan. Shoutout. Shoutout kay Kuya Lobel ng Tobero. Thank you sa pagsama sa akin sa group ng mga single mom. Yan pala eh. Meron nga palang may tropa ako na gusto magpamura sa inyo. Pwede nyo bang murahin? Sino yan? Si Dominic Galsim. Nagbayad ba ng 300 yan? Sisingilin ko siya mamaya. Si Dalsim daw. Dominic Galsim. Utang ina mo! Tsaka si Patrick Briones nagpapamura. Uy, si Patrick. Shoutout, Patrick. Patrick Briones. Utang ina mo! At kanina ka pa minumura. Utang ina mo. Mark Ian! Utang ina mo! Ang ganda. Doom Rockets, guys. Palakpakan mo. Doom Rockets. Sana ma-invite namin kayo mag-open for one of our shows. Oo naman. Next year. Sa pagkakataon na to, mag-iinarte pa ba kami? Ipapasa ko na yung leave ko. Saka kung may sa stand-up, December 7, Rex Navarrete, dito sa Cool Pals Bar sa Cellar at the Century Park Hotel. December 14 sa Teatrino, San Juan, Green Hills. December 21 yung... The Cool Pals Christmas Party Show. Yes, kung free kayo, baka gusto nyo rin party tayo dito. manood. Game. So, thank you again. Thank you. Salamat po. Thank you. Salamat mga boys. Thank you. Kung may budget pa kayo, baka pwede kayo kung may budget pa kami, baka pwede. Pwede ba magpahabol ng sobrang mabilisang naman, go. Chislon Bolaños, Kenny White, John Lester, Docor, Alec Pulido, Jason Avendaño, RJ Lucana, Sean Ilada, Carl Garin. Isa na lang. Si Mang Arvin, guitar tech natin sa Guitar Pusher. So, may mga... bisita kami dyan, Misa. Sige, kung mag-vlog kayo doon. Mag-vlog kayo. Tapos pasagin nyo yung mga gitara. Yan. Para viral. Yan, merong basbas si JP, ha? Babasagin natin. Sisingilin na lang si Sir JP. Ay, kamay ka bang Patreon? Wala. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you, guys. Please stay. Picture tayo. Picture. Sayang ko alam lang namin yung sayaw ng And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.